Hello Amlan, hello world. Sa gubot kay nga political situation karon sa Pilipinas, matag na ko reactions. So more na ko reactions is mura bag ami dagan mo reactions pag sige ko paminag mo reactions mo share pa ko mo reactions dagan ko gibasa ka mo pod nga mura bitag nagpakabana ta kita tanan karon tungod sa kaning sabay sa issue ni former President Duterte nga ibdala siya sa Netherlands sa ICC tapos daghang mga reactions pero ako lang nang allow me to give my reactions bitang nga more on the spiritual side of this mo pitch ko matag ko mga verses dagat ko nag-gather verses from the Bible nga somehow gusto na ko i-share ninyo nga ato po ma-consider sa atong kinabuhi karon nga mura makayuntang na matimailhan sa second coming last days sa atong panahon karon nga hapit na mabot ang sa Jesucristo sa ang paghukom tapos nanay daghang matimailhan so mas maayo nga mas kuan kita mas somehow focus kita not only sa atong emotions sa mga laws of the land but also the laws of God so muna akong focus karon so magtanaw bitaw ta ng mga issues karon nga maglibog ta nga like si former President Rodrigo Duterte nga gi-arrest siya makayon po ta ba nga lawyer siya tapos gi-arrest siya wala man ta siya resistance o masya didagan masya attempt ni Wescapo tapos napa siya dalang pamilya napa yang anak tapos padeghana mga armies mga law enforcers naglipot niya gakapit bisik pa tapos ato hilayin daw siya kalagkarin whatever tapos naigipangayo ang lawyer ang anak dili ihatag tapos gipasakay siya sa eroplano gidala dito sa Netherlands mura ba makayon ta ba nga lawyer siya former president prosecutor mura bitaw ka na expert sa law sa President Duterte nga well experienced defendant po sa siya mga clients sa una pero karon mura wa siya nahimo mura pag what if kita ang nasa iyang sitwasyon sa mutatag ikaladkad na siguro taw at tag gi-chop-chop na tatod lang gilaban na dito at nakabulo so tanan karon nagtan-aw sa sitwasyon ni Duterte nasa ICC na sa Netherlands ang tibuok kalibutan po nagtan-aw po kung say mga lessons ma-learn ano sa panghitabo mahimo niya ni presidents meaning ba kung say bitabo ani nga kaso ni Duterte kung mapreso ba siya o saon ba siya so it will become like a law nga in the future kung na po parang President Duterte nga posible po siya mapreso kung mapreso magana siya so ako naglibog lang ko ba kay murabag yeah there was mention about dictatorship murabag dagan natin balaod pero somehow na magi-follow murag ang mga military kung unsay gusto nila labi na tong kang Sara Saona katong Attorney Lopez nga gi-detain tapos murag wala sila kalaban-laban tapos murag nya kuan mga nagani nga put you in contempt ato nya i-detain tayo inana ra jud nakadali nya inana ba niya si President Duterte da sa atong topic karon nga wala magyo siya resistance wala siya ni avoid wala siya nilikay wala siya ni escapo ni ato siya squadcom ni ato bang siya so sa pamaniyo pagod siya nga finally may kaso dito sa korte pay namatay korte nga no dili man nato na siya i-avail nga na ba so mismo ang now ni Duterte mo siya na surprise nga kabalo magusalo so sa may balaod nga ilang gipasihan nga siya gi-arrest na nga siya warrant of arrest kaya what I know kung mga warrant of arrest at least nagod warrant of arrest kabalo ka kisay ka-arrest nimo kung unsay imo mga offenses nga naa dito pero sabi ako sala nga inyo makoy-arrest so wala para pag nabitin tatanan niya ang ako magyud akong question aning nga marabag wala ni balaod marabag kung kinsa na itaw nga gamhanan siguro ila sundon lagod bisag ka ng tawhana wala nagsund sa balaod yung nanara day so kung ako law enforcer ko kung police ko nako or army ko or security guard ko or law enforcer ko in general so kung sa isulti sa ako as akong boss akong presidente bisag unconstitutional na or wala na sa law or dautan na sunod lang yun ko ay maglibog ta ba I mean again ang former president ba siya gamhanan lawyer yun ana siya kita pa ka so murag unsa majud ay ang balaod unsa majud patakaran so murag kung example lang kung presidente ka magamhanan ka powerful ka you can do whatever and then ang matawra po labi na yung mga sumusunod niya mga subordinates niya follow lang po tungod kay so sa may purpose ato ang constitution sa may purpose ato mga laws diri sa land nga magbase ra man dayta kung sa isulti sa superior ma-adjust ra man dayta tanan kada ko bagstorya karon ng nakainumdum lang ko sa movie bitaw series ni Harry Potter kato si Dobby at tanawa ni siya si Dobby ni siya katong house elf nagkamhanan kay siya mas kamhanan pa siya sa ni Harry Potter sa mga witches pero kuan siya ng elf ra gud siya dili powerful kay siya gamhanan kay siya pero dili siya kahimo ka execute siya ang power kinala siya na si master kung kisa ang master bisag criminal ang master bisag dili siya gusto bisag kabalo siya sayop musunod na gyapon siya tanawa ni nga video ni si Dobby. Who are you? Dobby, sir. Dobby the house elf. Dobby is a free elf, and Dobby has come to save Harry Potter.
So learning from Dobby, makaingon tang bali daghan Dobby diri sa kalibutan karon. Katong kanabitang kanang mo arrest nya murag gamanan kay siya nangutaras Duterte nga mo arrest sa may grounds sa may imong warrant of arrest ano man asa makunyudalon wala gyud o pwede ba ko motawag sa ako lawyer ako anak mo diri dili pud allowed so murag kinsa man murag ana ba so maro pag si Dobby ba nga kani matawhan na law enforcers pero magwala mas laga enforce the law of the land ka enforce sila or ilang gi-implement kung unsay sugo sa ilang master nga ilang gituyo ang master so makayon na ka kung ako'y police kung ako'y army kung isultin ako sa akong master sa president mutuman na day gyapon ko so asa man wa ko kabalo sa balaod so kung murag nakas office sa corporation kung unsay isulti sa imong boss imong puntuanan tanan bisag illegal bisag sayo bisag dili sakto tungod sa imong boss so ang point nako ba unsa may value sa imong pagkatao sa imong responsibility kung magsunod mahimo ra dag tuta imo ra dag ikog sa imong boss sa imong master so wala day kay baruganan nga naman di ka mo barog kay hadlock ka nga mo na trabaho kasamaan ka panisyan ka i-fire ka nun anak karon so man ako lesson ka gibutan nato sa biblical context ba sa pulong sa Ginoo kausahay makaingon na ta karon nga basta ka na kay boss na kay superior kung siya gusto bisag wala ni uyon sa balaod sa policies sa rules sundon na gud nimo kay maoy mo yung boss ay nana ba so bali lami aday sa boss kita nang gusto niya matuman murag wala na siya balaod ay sundon tungod kay siya na may nahimong balaod or ang mabalaod nanas ang kamot ug tanan nga mga gusto niya sundon na po sa iyang mga followers so isod kay na kana sa Biblia daghan ta makita ang lesson sa Biblia ang Ginoo gusto siya nga sundon nato iyang kagustuhan iyang commandments wala siya pakialam kung unsay kisay malaing maboss diha niyo pag isa nga dita mahadlok og kinsa inyong mga boss basta kasuntol na nato ang kagustuhan sa Ginoo una na dita pareha Dobby bitaw buta mas Dobby pero di siya kabarog sa ang prinsipyo di siya kabalo siya sayop kita kabalo ta unsay sakto unsay sayop pero musunod na gyapon ta sa sayop bisag kabalo tang sayop na tungod na kay mo nagisulti sa atong boss so di ta kabalo kay natay talawan ta hadlok ta nga mubuhat sa unsay sakto tungod hadlok ta mawad ag kasab-an ta i-demote ba ta i-fire ba ta sa ako na bala na ba karon katong police katong gahilak na uban nga nang resign na kamurag sa una kuno ilang uniform kung police sila kung sa ilang position law enforcers sila proud kay sila pero karon mura sila demoralized mura pag i-resign sila gitangtang ilang uniform kay dili na sila proud sa uniform mo ni pulong sa Ginoo sa Biblia daghan kay kani sila painaw lang nato at least pa when we studied about the loss of the land these times because of what happened to President Duterte conscious kay ta gusto ta makabalo we should also know the even more important loss the loss of God na kay mamatay ra bita tanan dire pero ang sunod atong kinabuhi mo ay atong andaman pag unsa man ta dire sa kalibutan kung labi kay ta pero may perno ra dita what profiteth a man if he gains the whole world but loseth his own soul so na yung unang verse dire ako i-share ha Psalm chapter 95 verse 8 is harden not your hearts today but listen to the voice of the Lord ayaw pagpagas inyong kasing-kasing ayaw bita pagtumas inyong gusto ayaw mura bita pagbuot-buot tumano na to ang sugo ra sa Ginoo listen to the voice of God mura gud ang isulti dire next Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways submit to him and he will make your path straight so dita mahadlok nga mura bitag mo follow ra gud taning tawo at tumas ka nahadlok ta ningon diri nga lean not on your own understanding in your ways submit to him kinahanglan mo sunod kita mahadlok kita sa Ginoo and God will make our path straight so siya na magiya sa ato ang kuan kalami anak ang Ginoo na magiya nato siya na may magkakampi nato sa atong paytaon sa kalibutan next Colossians chapter 3 verses 23 to 24 whatever you do it from the heart for the Lord and not for the people tapos dire sa Isaiah chapter 60 verse 22 no matter what you may be facing today trust in God's assurance that everything will fall into place in his perfect time siguro dahil sa panahon karon magustag Marcos is Duterte next word na pabigat no matter what you may be facing today trust in God's assurance sumusalig ra kita sa Ginoo dili ta magpatugas-tugas at understanding sa atong gusto salig ta sa Ginoo salamat sa daghang mataw karon nga nag-ampo para sa pagkayuhan sa atong country Hebrews chapter 10 verse 36 for you have need of endurance so that when you have done the will of God you may receive what is promised
so that when you have done the will of God, kung buhaton ko nato ang kabubuton sa Ginoo, na siya panalangin o na siya promise ngadto kanato. Ito buhat ang kuan paglaom. Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8 ningon dire, but blessed is the one who trusts in the Lord. So panalanginan, swerte o sa blessed panalanginan. Ang usa nga nisalig sa Ginoo, whose confidence is in Him. Yung confidence is in Him na siya pagsalig sa Ginoo. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. So kung ta mosalig ta sa Ginoo, natay confidence sa iya, ibutang ta mo sama ko sa akong tree bitang ibutang sa katubigan nga di gud siya mamatay, magpadayon gud siyang malig-on tungod kay gihan kita sa Ginoo, tungod kay ato siya gi-prioritize. Next is Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Ano siya? Stand firm. Pagbarog kita nga ligon. Then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. So ayaw pagbaburden, ayaw pagproblema nga mura kag slave, magsigig sunod sa tao, hadlo kaniya. But ang gusto sa Ginoo is it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm because of Ginoo, dapat mubarog kita sa iyang gusto. Then kung mubarog kita sa iyang gusto ato siya unahon, dili kita mahimong slaves sa katawan. Ako sa una, like ako kung nahimo kong politician, nakadaog ko na ko, dan anak ko din, na mga awat, na magsamot ng mga awat at Charlie, para nanay i-vote by sa sunod na po. Nung ano, di-justify pa ko nila, kaya para mas mga taon, bayo sa pati na, ay, fight ko nga, dili dyan na pwede, kaya di man na siya uyon sa kabubuton sa balaod sa yuta, di po na siya uyon sa kabubuton sa Ginoo. Thou shalt not steal. Dishonesty po na siya. So, may pay mo back out ko, may pay mo resign ko. So, fight for what is right. Do what the Lord would want us to do. Bahalag dili gustong uban. Bahalag din naman mo friends, din na kayo mo yung political party. At least you have fought for the will of our God. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Stand true to what you believe. Be courageous, be strong. So dapat kita stand true, dapat kita tindugan nato kung unsang kamatuoran, unsang matindanon. Sa pulo sa Ginoo, be courageous. Dapat maisugod ko ta, be strong. Dapat kita mahadlok. Next, there's this quotation bitaw nga kailan puro kabalo ko nga masuportahan po sa Biblia. Stand for what is right even if it means standing alone. So mubarog ko ta mutindog ta sa unsay sakto sa atong balaod sa yutag, balaod sa Ginoo. Bisan manggani og nagtindog na ta nga naginusara. Even if you are alone, I don't care. Let's not care if we are alone as long as God is with us, God is pleased with what we do, what we decide, then we have nothing to worry. Ako bahala mo mag-unsa mo ako pakialam basta kay close ko sa Ginoo. At least nanikamot ko nga maduol ko sa Ginoo. Kana mas secondary, mas story ay ako pakialam ana. Dili mas lima yung muhukom nato sa atong kaluwasan niya. Proverbs chapter 12 verse 17. No matter what the world may be doing, you and I must keep doing what is right. Stand for truth. Yan, no? Barog kung sa'y kamatuoran. Dili magpaling-paling. Example, kung boss ka na ako din, kapaling-kapaling ka, wala kay baruganan, manubag ka si Ginoo, hindi ko masunod ni mo, nga masunod, magkunin mo, parehara matag, para kung malibang ta, parehara ka bawa atong tayo, magpaulipon, magkunin mo. Napod mi verse sa Bible, as the Book of Mormon na mo, nga, kabalo ko para ko nang inspired po ni, or pulong po si Ginoo, nga, madepensahan po, nga napod sa Bible. Ngayon siya, Mosiah chapter 89, sa, yea, and are willing to mourn with those that mourn, kanina, yea, and comfort those to stand in need of comfort, and to stand as witnesses, and to stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places that ye may be in, even until death, that ye may be redeemed of God. So kinala ko mo barog as witnesses or followers of the Lord Jesus Christ sa tanan nga mga oras, tanang mapanahon, sa tanang mabutang, sa tanang lugar nga naa ka, even hantod sa imong kamatayon, that ye may be redeemed para maluwas kita sa Ginoo. Grabe, no? Dili po nga honest ko dire, tapos kung nanay makawatanan, nanay ma-dishonest, nanay magpalaban, nanay mga superior dia, magdala ra po ta, mahimot na walay baruganan. So tagan kayo mga politicians karong walay baruganan. Nagsimba, nagtuos sa Ginoo, pero pag-abot na dito, hindi nakabarog kay hadlok siya mawadag trabaho. So
nakuan ko, naka-admire ko kung tinood baga to duha ko ka pulis, babae man sila usahan, niresign sila kay wala nang prinsipyo, dili na siya godly, dili na kalipay sa Ginoo. So ano mag-antos man ko ni balag ako kog sweldo, dugan ako nagsunod anang nagtrabaho anang hapit na siguro ko murag tayo mapensyonado ko, wala ko pake kasi ang imong kalag mapaingon na tayo sa impyerno. 1 Peter chapter 3 verse 14. But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So niyo siya kalami kay niyo. But even if you suffer, mag-antos maganta, magsakripisyo, masakitan for doing what is right, tungod ka nagbuhat kitag matarong, God will reward you for it. Ang Ginoo magpanalangin ka nato. So wala tayong pakialam kung masakitan ta, masuffer ta, wala tayong friends, gitaog-taog ta, di na tayo bitaw maparte, or sa mga politicians, di na kayo mo nilang part sa ilang political team, wala tayong paki because God will reward for us. Ano ba? Another, 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us the Spirit not of fear but of power and love and self-control. So wala ta yung ginoo di na gusto ang ginoo nga maghamado kun ta nga di magutman na ta wa tay kwarta o kinapobrehas kinabuhi nato sa atong community. Ayaw kahadlok ana, but you have to have the spirit of power and love and self-control. Wala problema lang yun na siya. I-assure tas ginoo. Ephesians chapter 4 verse 14, iko daghang mga verses, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, dili ko na sama ni mga bata bitaw, murag wala pa kay baruganan, kay young pa lagi, inosente pa, nga mapalit-palit ra kuno, dire-dire, anana, and carried about with every wind, kasi asat sa by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, dili na sama ang murag walay baruganan. Ato ara ko, if we know the law of the land, we know the law of God, then follow those laws. Bahalag unsay whatever amount we should pay for it, mawad-an batag unsa basta ka nag-follow ka dito labi na sa commandments sa Ginoo. And then lastly ni siya, usas paborito na ko nini the verses. Kung sa man ta magsigira pa tag-ampo, magsigira pa tag komentaryo dire, magsigira pa tag research, magsigira pa discuss sa kilid-kilid, magsigira pa tag-ampo sin pag nagkot og kaldila ingon diri James 4:17. Therefore to him that knows to do good and does it not, to him it is a sin. So kita nga nakabaluan ning mabutangan labi na niya ako i-share karon sa Biblia. Kung kabalo kita nga kaning mabutanga, kung dili nato ni sila buhaton, kung nagbasa ra taani wala tay gibuhat para sa atong Ginoo, para sa atong country nga Philippines, gaya ay ra katulog ra ta, magsigara tag-ampo, magsigara tag-dagkot kaldir, wa tay gihimong action, usa ka nakasala. So kinahanglan magbuhat kun tag something na legal and kung bita pleasing to the eyes of God para sa atong country, para mahimo kani peaceful country, progressive country, and godly country, a country nga the Lord would be proud of. You know, nasa among scriptures na last na propeta sa Ginoo nga gingalag si Enoch. Kabutan kay sa tanan, walay pobre, wala kay problema. Tungod sila kabutan, kaya ba nga Ginoo nga waon ko dalo na mo na langit sila tanan community. So pwede cute tungod nga magbinuotan ta palanggaon ta sa Ginoo. Nang adi na namo sulayan, di na mo sulayan kamong community kay grabe mo makatuman sa kasuguan sa Ginoo. O karon na daw ato na mo sa langit. Ano ba? Murag pastor na dayon sila. Wala na sige matubang sa judgment sa iyo ilang kaluwasan. Kini lang akong gipampit again, dili ta magsama ni Dobby nga elf na duwende nga gamhanan kayo nga bisa gamhanan siya, kabalo siya sa wala imong puto sa character kay nato gusto siya pagkatao nga elf gyud dapat na siya master. He cannot decide for himself. He should have a master to decide for himself. If ever the master kuan bitaw commands him, orders him to do something that is bad, so siya mabuhat bisa kabalo siyang sayop iyara gyapon buhaton kay mao may ang master. So let's not be like Dobby bitaw nga, pero at least si Dobby kabalo siyang sayop siya by his nature ato ra gud siya, pero kita magsamang Dobby because we have our freedom. Wala tay master, wala tay dapat kahadlukan. Kung ma-master mo wala kita whatever dia wala ko pawatay dapat paki as long as we please the Lord Jesus Christ. Kay kani maagir tas kalibutan, importante nga sa next life kuyog kita sa atong Ginoo. Kalipay, walay kasakit, peaceful, united na tanang nice hantod sa kanturan forever, everlasting, eternal. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.
God save the Philippines. Thank you.